Nakakatuwa naman si Lisa at saka si Sara Duterte. No? Si Lisa parang batang nagsusumbong sa bayan sa ginagawa ng mga Duterte kay Marcos. Naunawaan ko naman si Lisa. Asawa niya yun eh. Isa pa, syempre, sino ba rin ang gusto na ang gobyerno natin malantad sa buong mundo na adik pala. Alam nyo itong mga Duterte na naglalantad ng mga kasamaan ni Marcos. Ito yung masasabi natin na magaling maghatol, pero sila ang kahatol-hatol. Sa bagay, wala na tayong pakialam kung sila man ay mag-awayan na mag-awayan. Kaya lang, ang atin dito, yung ating gobyerno, masyado ng kapintas-pintas sa ibang nasyon. Isipin nyo, naturingang abogado, naturingang presidente, vice president, at dating presidente. Isipin nyo, sila pa yung nagkakalat ng mga baho. Sila pa yung nagkakalat ng mga kahayupan nila. Kung si Marcos adik, ano naman ang labas ng mga Duterte? Bakit lumago? Bakit lumago ang drugs sa bansa? Sino may kagagawan? Si Marcos ba? Tingin ko naman hindi si Marcos, kasi si Marcos ay biktima lang din. Kaya naging addict yan, ay biktima yan ng mga sindikato na nagdadala ng drugs sa iba't ibang bansa, lalo na dito sa Pilipinas. So, sino ang hayop? Yung galit na galit sa mga masasamang gawain, siya yun ang promotor. Nagmamalinis kasi. Diba ang daming pinatay sa war on drugs? Diba ang daming namatay at ipinakulong dahil sa drugs? Bakit? Kasi arte nila yun. Para palabasing sila'y matino. Palabasing sila ay walang alam sa drugs. Na sila'y galit sa drugs. Yan ang mga strategy ng mga hayop, mga hudas sa bansa. No? Galing nila mag-inarte. Ang galing-galing nila, talagang well-trained sila, pati mga anak. Sipin mo, kung si Senador Trillanes ka, pinalalabas yung tattoo sa likod, hindi mailabas-labas no? Bakit? Anong masama sa tattoo? Ano pa? Kunyari, ipinakulong si Senadora Leila de Lima para kunwari, galit na galit sila sa kasangkot sa mga drugs. Hindi naman kasangkot si Attorney Leila de Lima, bagkus nasasapul sila sa kaso na pwedeng ipataw sa kanila. Alam nila na matinding judge o lawyer o prosecutor si Attorney Leila de Lima. Isipin nyo, no? Hawak ni Attorney Leila de Lima ang DOJ. Ipinakulong ng isang kunwari malinis, pero pinaka-traidor sa buong bansa. Sino yan? Ang matandang Duterte na nagbenta ng Pilipinas sa China. Sino yung masasabi rin na talagang may hawak ng mga terorista at komunista dito? Bakit nagkaroon ng anti-terror law kuno? Kunyari, galit sa terorista, sa komunista. Utang ina, ang dami nilang arte, ayaw sa drugs, kaya pinagpapatay ang Pilipino, pinakulong ang mga galit sa mga nagdadala ng drugs. Ngayon ang presidente raw, adik. Ano pa? Magtutusok daw ng bandera sa West Philippine Sea. Tangina yung pala. Naibenta na palang ating karagatan. Nakipag-deal pa. Pagkatapos, galit na galit sa drugs. Adik si Marcos. Bakit naging adik si Marcos? Sino? Sino ang promotor sa drugs? At sino ang hayop na traidor sa bayan? Tapos ngayon, pagsisigawan nila, pina-attend pa si Lisa para lang pahiyain. Wow! Ganyan!
Ganyan ang kanilang mga pag-uugali. Talagang lantaran ng pagtatraidor sa kapwa. Pagtatraidor sa bayan. Yan ba? Yan ba magna-number 1 na senador sa 2025? Yan ba ang tatakbong presidente ng Pilipinas? Ay, nakasumpa-sumpang mga Duterte ito. Kasumpa-sumpa talaga. No? Bakit? Apektado kasi tayo sa mga pinagagagawa ng mga hudas na yan. Walang katapusang pantatraidor yan. Kasinungalingan, walang humpay na kasinungalingan. Walang tigil na pantatraidor sa atin yan. Dapat talaga yan, pinagkakaisahan na. Dapat talaga yan. Mga tanga na lang ang mga naniniwala pa dyan. Pabayaan na natin yung mga naniniwalang yan. Hayaan na natin silang mapahiya sa kanilang mga sarili. Hayaan na natin sila mismo makaranas sa mga kahayupan ng mga taong iyan. Salamat po, mga kapatid.